Isang magandang araw po sa inyong lahat, especially sa mga sambayanang seafarers na nasa onboard at nasa lupa. Ito po si Captain Edgardo Flores para magpaliwanag na naman ng mga ibang magulong sistema sa ating maritime industry. Ang aking katanungan po sa lahat, kailangan mo bang makatapos ka ng 3 years classroom instruction o mag-enroll ka ng baccalaureate degree para lang maging seafarer? Yung ba ang requirement sa buong mundo? Hindi po. Di po. Dito po sa STC, sa ILO Maritime Labor Convention, yung 2006 Maritime Labor Convention, ang requirement lang po dito sa entry level na gustong maging seafarer 16 years old. Sinasabi rito sa mga ship owners, hindi ka pwedeng mag-employ ng isang seafarer na mababa ang edad sa 16 years old. Yan, malinaw po. So, meaning, entry level nila 16 years old. Yung bahong 16 years old, tapos na kaya yun ng baccalaureate degree? Hindi po. Malinaw po yun kasi most of the countries in the world, ang kanilang system, 6 years sa primary, tapos 4 years sa secondary. Dito nga, yun, dinagdagan ng K-12, kanya ang entry level natin, 18 years old. Or kahit pa wala yung K-12, still, ang kailangan natin dito bago ka magbarko, 18 years old. Pero walang sinasabi, kahit saang batas, na dapat para ka maging trabahador, kailangan mong makagraduate ng isang particular na higher education. Wala pong sinasabing ganun. Dito lang po sa atin, ginulo po ito ng magagaling sa industriya. At sinasamahan na ngayon, pati na nitong mga younger generation na mga vloggers and influencer na ginugulo ang ating industry. So, malinaw po yun. Malinaw po. Hindi po kinakailangan na para maging seafarer ka, kailangan tapos ka ng mag-enroll ka ng baccalaureate degree. Hindi po. Kailangan lang po yung baccalaureate degree mo pag gusto mong maging opisyal ng barko. Maliwanag po yun na nakalagay doon sa 2-1, 3-1 ng STCW na para maging candidate ka ng certification ng OIC engine, deck and OIC engine, kailangan mo po na tapos ka ng approved education. Pero para gusto kong maging seaman, wala pong sinasabi doon. Wala po. At sinasabi ng malinaw nga ng Maritime Labor Convention, 16 years old ang entry level na pagiging seaman na pwedeng i-hire ng any ship owner sa barko. Okay? So again, dahil nga meron tayong law dito, may batas tayo dito, na 18 years ang legal age para legally makapagtrabaho ka. Kaya dito sa atin, ang entry level sana ng pagiging seaman, 18 years old. Yes. Pero ngayon, parang naging ginulo nila ginulo na magagaling sa industriya. Kasi ito ang malaking pagkakakitaan May exploit ang mga estudyante na gustong maging seaman. So, pinasok nila ngayon, parang naging standard na ngayon na para pag gusto mo maging seaman, mag-aaral ka ng baccalaureate degree. You see, kukuha ka ng BS education para maging seaman ka lang. No, hindi po yun. Hindi po. Malinaw na sinasabi, ulitin ko. Yung education, kailangan mo yun pag gusto mong maging opisyal. Bakit itong mga tao na to sa industry, hindi nyo ipaliwanag? Bakit hindi nagsasawalang kibo kayo o hindi nyo lang naiintindihan? Kaya ginagamit nyo itong STCW, ginagamit nyo yung Maritime Labor Convention, hindi nyo pala alam ang sinasaad dito? Sana pag-aralan nyo namang maigi. Hindi ko na kayo tatawagan yung mga nasa industry na mga pretenders or mga wala namang alam. Hindi ko na kayo pananawagan. Pananawagan ko rito ngayon ang ating otoridad, ang ating regulatory body. Na pakitingnan nyo nga, pakisilip nyo nga yung sinasaad ng Maritime Labor Convention na sinight sa Magna Carta at ang SCCW sinight din sa Magna Carta. So, total ngayon, ulitin ko, water under the bridge na kasi nga napirmahan na ni Presidente. Pero gaya ng sinasabi nyo, nung ginagawa pa yan,
para mapatigil lang siguro yung mga nagkokomento, IRR na lang natin habulin. Eto na ngayon sa IRR, habulin nyo na. Kung talagang para makatulong kayo sa mga poorest of the poor family, pag-aralan nyo na. Po, wag nyo na pong exploit itong mga estudyante na to o itong mga bata na to na gustong maging seafarer. Wag nyo na pong exploit. Kasi meron naman tayo dati. Meron na tayong basic seaman course. Bakit nyo tinanggal? Kasi nga, sa basic seaman course, 6 months lang yun eh. Wala kayong kikitain. You see? Kanya tinanggal nyo yun. At sigurado, walang mag-enroll sa inyo ng BS Education kasi nga, hindi lahat ng kumuha ng baccalaureate degree o yung BS Education gustong maging opisyal. Ako, 28 years. Tinatanong ko, bakit ka ba pumasok sa edukasyon na to? Sir, gusto ko lang makasakay ng barko in any position. Any position. You see? Hindi niya pinapangarap maging opisyal, any position, basta makasakay lang siya ng barko. So, ibig sabihin, kung gusto niya lang mag-messman, kailangan mo pa mag-aral ng baccalaureate degree? Na tinuturo ba doon yung paghuhugas ng pinggan? Tinuturuan ka ba ng skills doon? Tinuturuan ka ba kung paano kakatukan ng maigi ang kubyerta at yung mga bakal doon sa barko at paano mo pipinturahan ng maigi? You see? Dahil yung edukasyon na itinuturo nyo, for your information, very limited lang yun in a small space. Okay? Yung tinuturo nyong knowledge, sa bridge yun ng barko at sa engine room ng barko. Doon yun lang ang cover ng ano nyo na yun. Paglabas mo ng bridge, paglabas mo ng engine room, iba na po ang igagawin mo naman. Doon na papasok yung practical operation ng barko. Yun na po. Kanya nga, pagkakatok ba ng kalawang, tinuruan nyo kami sa BSMT-BS Mari, di ba nga sa barko na namin matututunan yun? At wala doong science or anything para maghugas ng pinggan at para kumatok ng kalawang. Skills po yun. Yeah? So, tigilan nyo na po yung paggagawa nyo ng kung ano-anong dahil kung masusundin ng gobyerno, yung talagang sinasabi ng Maritime Labor Convention na 16 years old o sabihin na natin 18 years old ang entry level, sigurado, babagsak kayong lahat ng mga maritime higher education schools. Opo, hindi po, kaya nga sana, intindihing maigi ito, at sana naman, yung mga tao sa industry, na talagang kunyari magmamalasakit, lalo na yung mga kapwa nyo marino na gustong magmalasakit, magbasa kayo at ipaliwanag nyo itong sinasabi ko. And I challenge anybody na kung meron kayong ibang opinion other than sa sinabi ko na hindi kailangang magtapos ng pag-aaral ang seafarer na gusto lang maging marino at gusto lang maging ratings sa barko. Hindi po kailangan ng maritime education. Ang maritime education is only required if you wanted to be an officer of the ship. Maliwanag po ito ha. Maliwanag po itong sinasabi ko. You can always contradict my opinion. You can write it down doon sa comment section kung saan nyo, at bigyan nyo ng reference na katulad ng reference na binibigay ko sa inyo, Maritime Labor Convention at STCW Convention. Kung ano talaga ang kinakailangan para maging seafarer ka o ano ang definition niya sa barko between ratings and officer. Ratings do not need yung education na para sa opisyal. Okay? So, sige po. At magandang araw po sa inyong lahat. At sana medyo magiging kapakipakinabang sa inyo tong aking discussion na to, lalo na doon sa mga tao, may mga anak na nag-aaral ng maritime education tapos hindi naman makakasakay ng barko. Opo, di ba? Napakalaking kalokohan 'yon. Napakalaking kalokohan ng industry natin na tinrap nyo sila sa 3 taon sa loob ng classroom, hindi nyo naman pala, wala pala kayong assurance na mabibigyan nyo o mapapatapos nyo ng edukasyon. Ay, hindi naman kailangan kung gusto mo lang maging seafarer. Anyways, ito, I hope na maging malinaw yung aking paliwanag. At sana bigyang pansin ito, lalong-lalo na ng mga kapwa nating marino na nagpo-post, na nagko-comment. Okay, isang magandang umaga po ulit. Good Friday morning. Bye-bye.